Hello mga viewers ng ating Jill in Can. Ito ngayon ay last day namin dito sa Calgary at syempre ito ang ating last stop, ang Chinook Center Mall dito sa Calgary. At ang Chinook Mall ay sikat nga din siya sa kanyang architectural structure katulad ng bridge na yan kung saan pwede kang maglakad from the train station or the bus stop para mapunta sa loob ng mall, especially pag winter time. At ito nga, ang loob nito ay napakalaki, isa sa mga largest shopping center dito sa Alberta. So ito ay parang iba yung vibes niya, no? Medyo luxurious yung shopping dito. May mga Victoria's Secret, Gap, and Burberry, yan. So, mga marami. At mag-e-enjoy ka talaga dito, especially kung marami kayong baong perang pang-shopping. Kaya tara guys, lakad muna tayo. Tingnan natin ang loob ng Chinook Mall. Although, nandito lang ako sa kabilang side, hindi na ako nakarating sa other side of this mall dahil nalobat ang aking cellphone. Pero, marami pa rin tayong mapapakita magagandang views katulad nito. So, ito naman ay baba, pero paakyat tayo. At sa taas nito ay nandoon ng fast food or the food court nila, kaya kakain muna ang mga kids dahil syempre alam nyo naman ganyan talaga ang mga teenagers. Wow! Want to order or burger? No. Huh? Ang nipis lang yan eh. What? You want this one? You don't want rice? A few moments later. Baka may fire kasi parang makulimlim. Baka may fire. Look, sugar. Fire? Dito sa iba tayo pinadaan. Ang kagandahan din pala dito guys sa Canada ay katulad nito, kailangan nilang i-close ang part of that highway pero meron mga rerouting areas na kung saan pwede kaming dumaan para hindi kami ma-stuck doon sa traffic at para tuloy-tuloy pa rin ang daloy. So ayan guys. The next day. Hi guys! Welcome back dito sa ating Buhay Canada. So tayo nga ay nagbabalik na sa totoong Buhay Canada dahil tapos na yung ating bakasyon at napakasaya, no, nakakapagod siya pero alam niyo yon, hindi naman siya yung nakakapagod na kailangan kang gumising na maaga kasi syempre wala tayong alarm clock, kami lang. So dahil solo namin ang travel na ito, so hindi kami nagmamadali. Although, kailangan namin habulin yung mga weather kasi kung maulan o sobrang lamig, ganyan. So, may mga hassle din. But then, ganun talaga, kasama yan. At sa adventure ng ating pagbabiyahe dito sa Calgary. So, ngayon pala ay nandito tayo sa St. Albert. So, ito yung St. Albert. Dito yung ako nag-work, no? Although,
I live in Edmonton. I travel 30 minutes going to St. Albert, papunta sa work na ito. At dahil nga nandito na tayo, back to work, back to reality tayo. Tapos na ang ating mahabang bakasyon. Maraming salamat sa aking work na kahit wala pa akong 3 months, actually ngayon August, nag 3 months na ako. So tapos na yung probationary ko. Yay! Tapos na yung probationary ko. At nung July nga ay binigyan ako ng vacation leave. So paid yon. So hindi ko naman alam kung, kasi tinatanong ako from the start na hinire ako kung meron ba akong mga plans for any vacation. So since bago ko, hindi talaga ako nagplan ng any vacation. Pero sila na yung nagbigay ng 3 days. So ginamit namin yung Monday, Tuesday, Wednesday. So dumating kami sa Calgary ng Saturday. Nagpunta na kami Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, tas Wednesday umuwi na kami. So ayun ang haba ng bakasyon namin, guys. At syempre hindi naman kami natambakan ng laundry dahil ang aming huling Airbnb ay merong laundry. Doon muna kami naglaba para hindi na namin dadalhin yung mga sangkatutak na labada na yan. At ngayon nga pala guys ay aking split break. Split shift. Ibig sabihin, pumasok ako ng 7 AM up to 11 AM. At meron akong ini-split siya. So, ang babalik ako ng 2:30 up to 6 PM. So, ako yung opening at saka yung closing. So, in between is open time siya. Pwede mo actually, marami kang gawin kung gusto mo may appointment ka or umuwi ka sa bahay nyo. But since malayo nga yung bahay ko, hindi ako makaka-uwi. So, eto tayo ngayon guys, nag-share ng vlog sa inyo. Ayan, so, although hindi man tayo masyadong pagod sa work, ay once in a while, kailangan talaga natin ng vacation. At nakita ko sa website ng CIC Canada or any worldwide naman tong survey na to, or yeah, ang Canada ay kasama sa top 10 na ranking ng may work-life balance. So nakakatuwa guys because I'm here and I can feel naman na may work-life balance, especially kung nag-work tayo dito tapos kahit magta-travel ka ay kahit malayo ito, no, malayo yung tina-travel ko pero hindi ako pagod. Like pag uwi ko ay meron pa akong nagagawa ko pa. Hindi na ako yung upo na matagal, although depende sa panahon, no. Minsan may times talagang pagod tayo pero most of the time, especially na pwede kang pagdating mo ng bahay ay mag-asikaso ka sa mga kids mo, you still have time for them. Ayan, so meron din tayong mga activities sa church na nagagawa dahil merong ang extra time. Unlike naalala ko sa Philippines na naubos yung oras mo dahil sa kakabiyahe. So parang ang hirap i-balance, no? And aside from that, meron tayong mga paid vacation leaves. Katulad nito na bago pa lang ako, ayoko sanang tanggapin pero kailangan binigay nila dahil since nga summer is too short dito sa Canada, why not grab it guys? So kapag binigay, go kasi paid naman siya. At yung list ng top 10 na may work-life balance countries in the world. So unang-una dito ay New Zealand, pangalawa ay Ireland, Belgium, Germany, Norway, Denmark, at number 7 ang Canada, number 8 ang Australia, number 9 ang Spain, at number 10 ang Finland. So, ayan guys, talagang may work-life balance tayo. So, kailangan talaga natin magpahinga din at we are given this opportunity, napakaganda, no? At aside from that, ang Canada din ay nasa top 1 na may happiness sa happiness index. So ano ba yung what makes us happy here in Canada? Although makakakita tayo or makakarinig tayo ng mga vlogs or yung mga reels na ang mahal ng tax na binabayaran natin dito sa Canada, yung mga ganun, marami silang mga sinasabi na hindi na masaya yung mga tao. Pero bakit kaya naging top 1 pa din tong Canada sa listahan ng survey nila or ng happiness index na ito? So unang-una ay yung mga paid statutory holidays. Yan, so may mga paid leaves nga dito sa Canada, may mga maternity leave. So kung titingnan natin ay mahaba din yung maternity leave niya. Tapos yung parang hindi naman full yung payment mo. Yung makukuha mo may 50% from your salary yata, mga ganon. Tapos pagka nawalan ka rin ng trabaho, merong tinatawag na employee insurance or the EI. So meron ka pa rin matatanggap para habang naghahanap ka ng work ay
may pangsuporta ka sa sarili mo or maybe for your family. So, hindi lang ako sure kung ano yun, no? But meron akong kakilala before na nag-EI siya dahil seasonal yung job niya. So, naka-EI siya. So, kahit siya yung wala siyang work, yung wife niya meron, pero meron pa rin siyang source of income. So, I think napakahalaga ng mga bagay na yon na ma-consider din natin kung saan mang tayong bansa magmamigrate, na yung happiness natin, kung nasasatisfy ba tayo sa binibigay ng government dito. Ayun. So, pero minsan actually nasa mindset din naman natin yun, kasi kahit naman nasa magandang bansa tayo, kung sa tingin natin hindi tayo makukontento sa anong meron dito, ay hindi talaga natin mahanap yung happiness and contentment natin. I think they should go hand in hand, na yung happiness saka yung contentment. So usually we are most happy kung kasama natin yung family, and I think Canada has been supportive of that, na magiging kasama mo yung family mo kapag nandito ka. Although lately ay nagkakaroon nga ng mga paghihigpit na kung saan yung mga TFW hindi na kasama yung spouse nila sa pag-renew ng mga permits dahil sa mga limitations, na may mga restrictions na on kung ilang months na lang natitira na sa kanila. So yung mga ganon. Tapos dahil tumaas yung mga proof of funds ng international students at kailangan nila mag-masteral just to get their family with them, so nagiging mahirap din, no? So anyway, pero for that, siguro ito yung previously yung index ng happiness is baka ginawa ito before those restrictions, no? Pero sana naman na sa tingin naman natin na lulong pa rin dito sa Canada. Sa ngayon ay nag-aayos lang sila kung paano nila magagawa ng solusyon yung mga naging problem din nila, dahil nga dumami yung mga immigrants dito, which they were not so prepared. Kaya ayan, so kami naman guys ay happy naman syempre dahil kasama natin ang mga anak natin, kahit meron tayong mga iba't ibang bagay na iniisip, pero happy pa rin tayo dahil sa mga nagkaroon ako ng work, yung asawa ko may work, tapos yung mga anak namin ay nakaka-school at okay naman din sila. Isa pa, yung mga healthcare benefits dito. Although ngayon nga guys ay we are on implied status dahil nakagraduate na ako, inaantay na lang namin yung PGWP or the post-graduation work permit ko, ay ang aming health card ay na-renew naman siya, pero ang health card ko ay until this year of October. So, yun yung binigay sa akin. Tapos, yung sa asawa ko ay 1 year naman yung natanggap niyang PGWP. So, yung health card niya will expire after 1 year. So, that will be May next year. So, hopefully, ay matanggap namin yung PGWP para ma-extend na siya fully kung ilang years yung stay na i-grant sa amin dito. But for now, ang health card benefits namin ay shortened according to the expiration ng aming implied status dito. So, tinawagan ko din yung Alberta Health Services dahil nung register ako ng renewal ay sinabi sa akin na kailangan yung tawag ko daw sa Alberta Health yung renewal ng aking card, na i-flip or switch yung main applicant to my husband instead na ako, dahil mas mahaba yung expiration ng date niya. So instead na ako yung main applicant ay magiging siya, tapos para yung mga anak namin ay kasama din sa expiration niya. At subalit sabi sa akin ng Alberta Health, dahil privately owned yung mga registry dito, ay minsan hindi tama or hindi accurate yung mga sinasabi nila. So ang sabi niya, hindi daw mababago yung expiration, but I can call or inform them before my expiration ng aking health card this October. Tatawag ako para sabihin na mag-expire na, and they can give me and my dependents, who are my 5 kids,
ng extension of 90 days to our health card. So that would be almost 3 months. So October, so November, December, January, aabot ng January, which is kailangan din namin dahil si Celestia has a schedule by January ng kanyang diagnosis for her special needs, no? So kailangan namin yun, or else we have to pay that amount na medyo malaki siya. At syempre din, kung meron tayong mga accidents or anything na emergency for health card, kailangan natin. Kaya nga guys, ang sabi sa amin, siguro naman by that time, sabi sa akin, by that time na matapos yung extension ay matanggap na natin yung PGWP namin. Well, hopefully, pero iba-iba talaga yung case ngayon. So, merong matagal, may mabilis na nakakatanggap ng PGWP. So, let's just hope that everything goes well, walang magkakasakit sa family, at wala ring anumang emergencies, no? At kung ano man, kung dumating na yung ating ating PGWP, and that is all good, malaman na rin natin, no, hindi tayo kakabahan kung kailan kaya darating or na-approve kaya yung aming PGWP. Ayun guys, so ano ba yung experience nyo? Please comment down below kung sa inyo or sa anak nyo or sa kakilala nyo. Please comment down below dito sa mga experience nyo sa process ng PGWP, dahil lately ang dami ko ring nababasa na iba-iba. Pero ayun guys, let's hope for the best at enjoy natin ang life dito sa Canada. So, ayun. So, kung hindi ka pa nakasubscribe dito, please don't forget to like and subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlogs ko. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!